Hello and good morning, good afternoon, or good evening kung nasan man kayo ngayon. And welcome sa isang panibagong edisyon na Alden Talks. So, ang kasama ko for today's episode is ang aking katandem sa Camp Film. Maasahan to and napaka-pogi rin. Please welcome Mr. Sean Bonifacio. Okay, salamat Alden sa pag-imbita sa akin. So, Sean, ang pag-uusapan natin ngayon is hobby of mine. Isa to sa mga pinaka-favorite kong pag-uusapan and tungkol to sa mga superheroes. So, Sean, ano ba yung definition mo ng isang superhero? Para sa akin, yung superhero ay gumagawa ng sarili niyang motive. At may para siyang endgame or ulterior motive na sa huli para sa kanya. Pero nagbabase pa rin siya sa principles. Okay, so yung para sa akin naman ang definition ko ng isang superhero is that hindi niya nililigtas yung buhay ng mga tao dahil gusto niya sumikat o gusto niya magkapera. Kumbaga ginagawa niya yung kasi bukod sa loob niya. At siyempre, gagamitin niya para sa kabutihan yung mga nakuha niyang powers, hindi para sa kasamaan, di ba? So, next question ko is, tingin ko lahat naman tayo meron ganito eh. So, sino ang pinaka-favorite mong superhero at bakit? Ako, ang favorite kong superhero ay si Adam Warlock. Hindi naman siya masyadong kilala, pero ang gusto ko sa kanya ay philosophical siya. Hindi siya villain or hero. Para siyang neutral hero siya in a way. Okay, so Adam Warlock. Ngayon ko lang narinig na ulit yung pangalan na yan. Actually, hindi ko siya masyadong kilala. Pero ang pagkakalam ko lang sa kanya is isa siya sa mga kayang makipagsuntukan kay Thanos kahit may Infinity Gauntlet siya. And alam ko, meron din siya yung kakambal, di ba? Ano ba pangalan nun? Magus? Oo, si diba? Magus. Yeah. Oo. Makulo rin yung design nun eh. So, as for me, ang pinaka-favorite ko na superhero is, actually nakasabit kayo to sa ID ko. Ito is si Batman. Okay, bakit si Batman? Si Batman kasi mas nakaka-relate ako sa kanya since sa buong members ng Justice League, siya lang yung, alam mo yung bukod tanging na wala superpowers talaga. Hindi siya pinanganak na may superpowers so, tulad nila Wonder Woman or Superman. Ang pinakalaging, niya lang talaga, pinakalaging alas niya is yung kayamanan niya. Kaya siya mayroong magagandang armor, pwede mga gadgets. Pati rin isang napakagandang Batcave. And actually, kung hindi nga nangyari yung pagpatay sa mga magulang niya, wala tayong Batman ngayon. Pero, well, fate happens, siguro. Speaking of favorite superheroes, tingin mo ba kaya natin maging superheroes rin? Sa tingin ko, kakatake ko lang G. Rizal. Sa tingin ko si Rizal, pwede siya maging inspiration para sa atin maging hero. At kahit iba naman pananaw niya from Andres Bonifacio, I think maganda siyang hero na maging example. Basta we fight for the Filipinos in our country. Nice. Ako rin actually, nagtitake rin ako ng G. Rizal ngayon. Actually, kakatapos lang. And ang pinaka naging take away ko lang ron is that pwede tayo maging bayani or superheroes, whatever you call it, in our own way. It's either, hindi naman natin kailangan na humawak ng kahit anong weapons or sabihin natin, kagaya nila Andres Bonifacio. Diba? Papadin ng katipunan. Pwede natin gayahin si Jose Rizal na nakakipaglaban gamit yung kanyang panulat, pati yung kanyang mga nobela na No Limitangere at El Filibusterismo, diba? And pwede, kahit anong larangan, pwede rin tayo maging bayani katulad ng mga atleta natin, di ba? Nabibigay sila ng karangalan sa ating bansa. Ayan, sila Yulo. Unfortunately, yun lang ang time namin for today. So, thank you pre. And we'll see you sa panibagong episode ng Alden Talks. Bye-bye!